Sa umaga pong ito, actually kanina, while we are singing, worshiping God, it reminds me na sabi parati ni Pastor sa atin, kung ano yung nasa puso mo, yun yung i-share mo. Kasi kung ano ginagawa sa iyo ng ating Panginoon, yun yung magandang ibahagi sa bawat isa. Tama, di ba? Tama. Kasi kung halimbawa, sabi nga puro knowledge na lang. Knowledge. Yes, maganda magkaroon ka ng knowledge. Maganda mayroong mga tawag na ito, matutunan ka. Pero kung hindi nakikita sa buhay natin, hindi natin nadadama, hindi na natin nararanasan, yung knowledge, walang application. Walang magagawa sa atin. Mas maganda kung nararamdaman mo yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa buhay natin. Tama po? Amen. Hallelujah. So, sabi nga doon kanina sa kinanta natin, loobin mo, O Diyos, ang buhay kong ito. Diba? Loobin mo, O Diyos, ang buhay ko. Diba? At nawala na yung tirik sa akin. Loobin mo, Panginoon, ang buhay ko, gawin mong banal na tahanan. Yeah. Alam niyo po, i-share ko lang, during the past months, maraming struggle. Tama yung kinukwento ni Pastor nung last week. Diba? Excite tayo sa pagbabago ng ating panambahan. Excite tayo. Ang dami nating ginagawa. And then somewhere in the spiritual realm, meron tayong na-touch. And we experience that. No? Ang dami pong nangyayari, hindi lang yung panahon na yon. Pero, alam niyo po, sa devotion, mayroong binigay sa akin ng Panginoon na instead na yung ginagawa ko parati, ritual, kumanta, magbasa, manalangin. Sabi sa akin ng Panginoon, awitan mo na lang ako. So, buong devotion ko, awit lang po ako ng awit. Kanta lang po ako ng kanta. Kaya ako kanina, di ba yung kanta, yung ating sabi ko, tama Panginoon. Yung panambahan, dapat nasa buhay natin. Kasi ang kailangan natin ng Panginoon, glory. Ibibigay natin yung glory sa ating Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon na nanalangin ka parati. Yes, tama, manalangin tayo. Hindi natin sinabi na mali. Pero yung minsan yung panalangin, ikaw na lang yung nagsasalita. Hintayin natin ang Diyos mangusap sa buhay natin. Minsan yun ang gustong ng Panginoon. Hinihintay ng Diyos na kausapin tayo. Hinihintay po ng Diyos na ibukas natin yung ating puso, yung ating tenga, yung spiritual ear natin, para makita natin at malaman natin kung ano gagawin natin. Anak, ito muna gawin mo. Purihin mo ako. Kaya gano'n na lang. Every time I do my devotion, I sing to the Lord. I sing to the Lord. And then read the Word. Ang ganda po. Yung dumadaan man yung kalagayan, dumadaan man yung mga sitwasyon. Alam nyo, ang hirap isipin kung gagawin. Kahapon nga, tumawag na naman si Sis Marge. May sinabi na naman sa akin. Sabi niya, bakit ganun? Parang, siyempre, unang impression mo, bakit? Sabi niya, bakit ka ganyan? Sabi sa akin. Siyempre, binigla mo ako eh. So natural na expression, di ba?
Pero it comes na binigay sa akin ng Panginoon na in two senses na, eto gawin mo, manalangin kayo. Di ba? And then, God impressed na eto nga yung aming ayusin. Ayusin mo na. Yung puso mo, yung buhay natin, isipin mo. Kaya kanina kumakanta tayo, it reminds na ang buong taon, anong ginawa mo, Panginoon, sa buong taon namin? Anong ginawa mo? Anong pinapakita mo? Anong tinuturo mo sa amin? Amen po. So, kailangan nating maging tunay sa harapan ng ating Panginoon. Yung righteousness. Ito po inaano ko na ikwento ko na dun sa PWOW, Pastor. Na i-share ko to. Sino nagdadrive? Sakyan. Yan. Di ba? Ang sinasabi natin minsan, madalas sinasabi natin, si Jesus ang tsuper ng buhay natin. Tama? Siya ang driver natin. Tama? Sabi natin parati, si Jesus ang tsuper. Siya ang driver ng buhay natin. So, Lord, saan mo akong dalhin? Okay, sige, ikaw ang tsuper ng buhay natin. Ngayon, nasaan tayo? Nasaan tayo sa sakyan? Ha? Passenger. Nasa back seat ka ba? O nandun sa front seat? Imagine po imagine. Yan. Back seat or front seat? Ayan. Mahirap na. Bakit natawa kayo? Hindi kayo kasya sa sakyan? Nakasabit sa jeep. Mahirap yun. Nakasabit ka na ganyan. Di ba? Imagine muna natin yung car para medyo saucy ng konti. So, minsan, sa buhay ng isang Kristiyano, si Jesus, minsan hindi natin ginagawang driver. Nilalagay natin si Jesus sa compartment. Diba? Ang car may compartment, diba? Minsan, nilalabas lang natin si Jesus pag nanding ng Sunday. Oh, Jesus, Sunday na. Labas ka muna. Or may Bible studies. Jesus. O, nandiyan si pastor. O, nandiyan si brother, si sister. May Bible study tayo. Labas ka muna. Lagay mo. Tapos after, pasok ka na ulit. Diyan ka na sa compartment. Minsan ganun si Jesus. Minsan ginagawa natin. Hinapasok lang natin kung kailan natin kailangan. Kaya kung minsan may kailangan tayo, Jesus, dito ka, dali labas. Yung mga backseat naman, yung nasa backseat, sabi niya, si God, si Jesus ang driver ko. Si Jesus ang driver ko sa aking buhay. Okay. Andun ka. Kaya lang, sabi ni Jesus, lumiliko siya doon sa sabi, dito tayo sa street ng mapagbigay. Mapagbigay street. Ikaw nandun ka sa backseat, ang sabihin mo, wag muna po dyan, Jesus. Dito tayo dumaan. Dito sa Sakanalang Expressway. Maraming dumadaan dyan, mabilis. Di ba? Yung Sakanalang, sabi ni Jesus, dito tayo sa street na ito eh. Diba? Minsan doon sinasabi niya, dito tayo sa, tawag na ito, mapagpatawad street. Forgiving street. Sabi niya, sabi mo ngayon, nasa backseat, huwag muna dyan, Jesus. Dito ka, straight ka lang. Saka na lang street. O saka na lang expressway. Malaki yung daan dyan, mas mabilis tayo makakapunta. Tama. Yun yung mga nasa backseat. Yung nasa front seat kaya. Sabi nila, pag nasa front seat ka, katabi ko si Jesus. Andito si Jesus katabi ko yan. Sabi, okay yan. Kaya lang, katabi mo lang. Hindi mo kinikibo. Tama? Hindi mo kinikibo. Jesus, diyan ka lang ha. Tahimik lang ako dito. Mag-pray ako. Pero hindi natin nakikita kung ano, bakit nandun si Jesus. Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi natin kinakausap sa prayer. Sabi nga ni Pastor ka nung nakaraan,
Panginoon. Nagiging bank teller. Panginoon. Hindi na Panginoon, hindi na Panginoon. So, nandun ka sa front seat. Katabi mo si Jesus. Kaya lang, parang wala kang katabi. So, naisip po natin kung paano maging driver ng buhay natin si Jesus. Amen? Amen. So, yung makikita natin ngayon, yung tinatawag na righteous heart. Yun po yung righteous heart. Na tinitle ko nga po sa message ngayon is, the righteous heart. Naku, tagal. Tagal. Natulog. The righteous heart of faith. Yan. Okay, the righteous heart. Matuwiring puso sa Panginoon. Yan ang matuwiring puso. Yan po. Sabi sa Romans chapter 1 verse 17, okay? The good news shows how make people right with himself, that it's begin and end with faith. Okay? As the scripture says, but those who are right with God will live by faith. Magsuot na po ako nito. Hindi ko makita. So sabi niya po doon, no, the good news shows how make God right, God makes people right with Himself. Yung kabutihan ng Diyos, paano niya ipinabinibigay sa isang mananampalataya. No? At ito ay, sabi niya, nagsisimula at nagtatapos sa pananampalataya. Amen? Amen. So sabi doon, kailangan meron tayong pananampalataya na maayos, na tama. Kasi pag hindi tama ang pananampalataya natin, wiwindang-windang tayo. Baka iba na yung driver ng buhay natin. Baka tayo na yung mismo nagdadrive ng sarili natin. Di ba, minsan nagdadrive po tayo. Ako nga po sa totoo lang, aminado po, hindi po ako mabuting driver. Alam po ng anak ko yan. Pero po, sabi ko nga po sa kanya, sabi ko, kung ano yung natututunan mo sa driving ko sa'yo, tinuturo ko sa'yo sa pagmamaneho, kunin mo yung mabuti. Yung hindi, no, pinagpipray ko at ginagawa ko yung sarili ko na ayusin ko, i-remind mo lang ako ng i-remind. Minsan yung temper, ang hirap no? Yung temper, ang hirap. Kaya sabi sa akin, minsan, may bubuksan ko na yung pinto Daddy. Sabi ko, yung temper ko kasi medyo mataas mataas ba mababa? Is either. No po? Pagka talagang naapakan ako, ay naku po. Ay yung ginagawa. Pero ginagawa po, sabi ko nga sa Panginoon, yun yung niluluhod ko sa ating Panginoon. Kasi talaga naman, kailangan mo iluhod. Ano po? So, buti na lang andyan po yung mga anak natin o yung meron tayong mga nakakasama na ginagamit ng ating Panginoon. No? So, ganun po. So, yung kailangan yung righteousness. Kailangan yung mag-uugnay sa puso natin. Yung puso. Sabi nga kanina, sabi nga doon sa kanta, yung puso na pure. Yung kailangan natin yung undividing heart. Na kinakailangan yung puso mo ay tama sa Panginoon. Amen? Sabi doon sa faith in God, faith in God shapes a heart that mirrors His righteousness. Ang pananampalataya, ay naghuhulma sa puso at
isinasalamin, no, yung katuwiran ng Diyos. Kailangan yung katuwiran ng Diyos na yung naghahari sa atin. Yung katuwiran niya na ito ang dapat mong gawin, na ito yung dapat mong ayusin, na ito yung dapat na nasa puso mo, kasi pag hindi yan nasa puso mo, yung puso natin na yung righteous, hindi magiging righteous yan, magiging leftist yan. No? Hindi magiging righteous, leftist yan. Di ba? Yung leftist na parating opposed na opposed. Alam niyo opposition? Kaya nga may opposition eh. Kasi opposed na opposed. Kaya sa isang gobyerno sa ating bansa, pag mayroong malaki ang opposition, hindi umuunlad. Opposed ng opposed. So kailangan ganun din ang puso natin, kailangan ayusin natin. Kailangan maging righteous. Ano ibig sabihin ng righteous? Sumusunod ka sa katwiran ng Diyos. At ang katwiran ng Diyos, nagiging salamin ng puso mo. Amen po? Amen po. Okay. Paliwanag po natin yung righteousness. Okay, righteousness is a state of being right with God, marked by faith and obedience. It's a state of being right with God. Alam natin marked by faith and obedience. Ayan po yan. Napag-aralan na rin natin yan. Kita nyo Napag-aralan na rin natin yung faith. Yes, may pananampalataya. Napag-aralan na rin natin yung explicit obedience. Tanong, may nahakbangan na ba tayo? Meron na po. Kaya nga nandito kayo eh. Tama po ba? Oh, tahimik kayo. Sinong guilty? Ay, nako. Nahakbang na. Kaya nga lang sabi ng iba, Brother Wine, na ito lang hakbang ko. Baby child walk. Kailangan humakbang ka. Ano yung explicit obedience? Yung tamang pagsunod. Kailangan natin sumunod. No matter what, anong mang yan, sunod. That's the explicit obedience. Pag sinabi ng Panginoon na ganito gawin natin, pag sinabi ni Pastor, ito gawin natin, gawin. Pag sinabi ng leader mo, ito gagawin natin. May devotion tayo ng 5 o'clock. 5 o'clock o before 5 o'clock, naka-ready ka na. Hama? Minsan maraming dahilan. Diba? Minsan nakalimutan ko po, brother. Nakalimutan ko po, sis. Pasensya na. Napasarap ang tulog ko, sis. Mahirap minsan. Pero alam niyo po, ang sinusunod natin, sabi nga kanina, hindi naman yung pastor natin, hindi naman yung si brother at saka si sister, kundi ang Diyos. Ginagamit lang po kami, ginagamit lang po ang pastor natin, ginagamit lang po ang ating mga leaders para ipakita yung katuwiran at kagalakan ng Diyos na maiayos ang buhay natin. Amen po? Amen. Yung heart po, sige, describe the heart. Okay? It is the spiritual center life influencing through action, tama? Thoughts and action, may salamin na nga, hindi pa nakikita. Thoughts and action and decision. Okay? It is a spiritual center of life influencing thoughts and action and decision. So ito yung puso, no? Sabi nila, yung puso daw mapaglinlang. May kasabihan, no? Mapaglinlang. Bakit nagiging mapaglinlang ang puso? Bakit? Sa tingin nyo? Tahimik kayong lahat. Bakit hindi mapaglinlang ang puso?
Minsan sinasabi mapaglinlang eh. Hindi ka dapat mag-trust sa puso mo. Kasi mapaglinlang yan. Bakit? Kasi hindi siya tama. Hindi siya tama naka-align sa ating Panginoon. Sabi nga, center eh. Sabi niya, spiritual center of life, influencing thoughts, action, and decision. Sabi niya, huwag mong gamitin ang puso mo pag ikaw ay nagdidesisyon. Gamitin mo ang utak mo. Use your brain. Sabi nga, minsan ganon. Tama naman. Kaya lang kailangan ng pusong pero tamang puso ang kailangan. Amen? Sabi doon, nakita niyo yung picture? Ito, ano din ako dito eh. Ano yung letter C? A righteous heart and C, spirit. Center. Pwede. Christ. Pwede. Ano pa? Ang sabi diyan, nabasa ko lang pero tama. Consistency. Consistency. A righteous heart and a consistent spirit. Kailangan nandyan yung spirito ng Panginoon. Kailangan consistent para hindi mo masabing ang puso mo mapaglinlang. Dapat ang sabihin na mangyari, ang puso mo tama sa Diyos. Kasi consistent yung puso mo eh. Consistent yung ang Panginoon mo na maghanda, na ihanda ang puso mo at iayos yung puso mo sa tamang direksyon na gusto ng Diyos, sa tamang desisyon ng gusto ng Diyos, sa tamang pananalita ng gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? So yun ang kailangan ng isang puso. Amen? Yes. So, iano natin yon. Kailangan mo pala ng puso, Brad, na maayos, tama, right, choose, at tamang pananampalataya. Ganun po ang kailangan natin. No? Kaya nga, kung tayo po, ako nga, no? Minsan, pag umaawit, nararamdaman ko physically. So, may pumapantig-pantig. Alam niyo, minsan sabi ko nga, Panginoon, salamat. Salamat. Kasi nararamdaman ko to, yung nangyari sa akin, na alam niyo naman po, may karoon ako ng problema sa puso, physically. Oh, nag-emotionally. Kasi pag minsan napapasobra ang puso, mararamdaman ko may pumipintig, tik, tik, tik. Kung merong tumutusok-tusok, mararamdaman ko. Dati naman wala eh. Pero alam nyo, it reminds me na sabi ng Panginoon, pag inisip mo yung mga nakaraan mo, sigla-sigla mo, lakas-lakas mo, nagagawa mo lahat, ganda ng trabaho mo kasi maayos. Maayos yung pag-iisip mo, ganda yung mga negosyo mo. Tapos, ito yung nararamdaman mo, it reminds me na, Lord, ikaw pa rin may control. Ikaw pa rin yung may control ng buhay ko, puso ko. Pwede mong ganunin eh. Yun na lang nangyayari sa akin sa US. O dito na lang, yung nauna. Pwedeng isang ganun lang ng Panginoon eh. Pero yun yung isang bagay na pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon. Inaayos ka niya, pinapakita niya kung paano kanya aayusin. At paano niya ipapakita yung buhay mo noon at buhay mo ngayon. Amen? Hindi kailangan actually ng may mararamdaman ka. Pero ngayon,
kailangan makita na natin mismo. Huwag mo nang hintayin may paramdam sa iyo ang Panginoon. Huwag mo nang hintayin na meron nang magkakaroon ka ng issue sa buhay mo. Ngayon pa lang gawin na natin. Yung pagiging tuwid sa Panginoon. Kasi, sabi ko nga kanina, umaawit tayo. Saya-saya ng puso ko. Ang saya-saya ko. Kasi, Lord, yung ginagawa ko sa devotion, hindi ko naman expect yung kanta na yun. Tagal-tagal ko nang hindi kinakanta sa puso, sa bahay. Pero, gano'n mo, tapos biglang tumibok, tik-tik, may tumugsok, tuk-tuk. Bigay na ako, Lord. Si Brother Jin nga, kita mo, bigay na bigay din. Diba? Bigay na bigay din ako kanina. Sabi ko, ang sarap na presensya mo, Panginoon. Kaya lang sabi ko, it reminds me, Lord, ito yun eh. Yeah. Tama ka. Kasi kung kami lang, wala eh. Kung yung sarili ko lang, yung babasihin ko lang, kaya ko yan, hindi. Kaya mo, Lord. Dapat. Maging tunay lang tayo sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sabi nga, thoughts, action, and decision, ang Diyos ang unahin natin. Amen po. Palakpakan po natin, Panginoon natin. Hallelujah. Principle of cultivating righteous heart of faith. Una dyan, righteous heart of faith begins with faith in God's promises. Yan. Dito tayo medyo minsan nawawalan. Kasi kaya nawawalan ka ng pag-asa. Nakakalimutan mo yung promise ng Diyos. Nakakalimutan mo, meron siyang binigay sa iyo. Nakakalimutan natin, meron palang pangako ang Diyos. Sabi nga dito, sa Genesis chapter 15, verse 6, sabi niya, Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Pinangako ng Diyos kay Abraham na siya ang magiging punla at magkakaroon siya ng pagmumulan ng sibilisasyon. Sabi ni Abraham, paano mangyayari yun? Tanda-tanda ko na. Di ba, Brother Gene? Ha? Paano tanda ko na? Paano magkakanak? Yung anak ko, yung asawa ko si Sarah, 100 years old na. Paano ako magkakanak? Oh, pero, merong pangako ang Diyos. Sabi ng Panginoon, sa iyo magmumula. Diba? Sa iyo magmumula ang sanlibutan. Yung lahat. At ang sabi ni Abraham, naniniwala ako. Sabi diyan, Abraham believed. At doon sa pananampalataya niya, yung paniniwala niya, ang sabi ng Diyos, yung na-credit sa kanya, yung righteousness. Nakita sa kanya yung tamang puso ng paniniwala sa Diyos. Amen? Sabi dito, the centrality of our faith is God and His faithfulness. Okay? The centrality of our faith, yung pananampalataya mo, ang sentro niyan, yung promises ng Diyos sa buhay mo. Kung wala yung promises, wala yung faithfulness ng Diyos sa buhay natin, wala yung ating pananampalataya. Mananampalataya ka ba sa wala kang katiyakan? Tanong. May mananiwala ba tayo sa isang bagay na wala tayong katiyakan? Hindi. Pero ang katiyakan mo, kung ang katiyakan mo, ang pananampalataya mo ay nakatanim doon sa pangako at faithfulness ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng tamang pananampalataya. Amen. Kaya nga, the centrality of your faith is God and His faithfulness. Amen? Believe in God.
faithfulness, and let His promises shape your perspective and decision. Believe. Kailangan nating maniwala. Second, righteousness in heart of heart. Okay, righteous heart of faith nourishes God's Word. Ito yung kailangan din natin. Yung sinasabi natin kanila, kailangan mo ng salita ng Diyos. Hindi natin kailangan. Minsan, ang sabi nga, nanalangin ka na nanalangin. Lord, panalangin ko na maayos to. Yes, we have faith in God. Pero hindi mo alam yung pangako ng Diyos. Yung word ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ka nagbabasa. Mahirap pag hindi nagbabasa. Sabi dun sa Psalms 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding according to your word, or living according to your word. Paano mo malalaman na tama at pure yung ginagawa mo? Kailangan mo ng salita ng Panginoon. Hindi lang yung narinig. Yes, tama po yung narinig. Tama yung makinig. Pero kailangan mo magbasa ng salita ng Panginoon. Sabi, di ba? We need to read and read day and night the Word of God. Kaya nga yung sabi ko nga kanina po, sa devotion, sabi ng Panginoon, i-worship mo lang ako. Pero hindi nawala yung salita. Kailangan mo magbasa ng salita. Kasi kung wala kang pangahawakan, ano yung pangahawakan mo sa pananampalataya mo? Paano mo manalalaman yung promises ng Diyos? Ano yun? Hearsay? Hearsay na lang ba? Tama yung makinig, pero kailangan mong mag-aral ng salita. Okay? Amen. Next, sabi niya, peace in Scripture in your heart will never hunger. Yun. Kailangan natin ng pagkain. Spiritual na pagkain. Yung nga po yung salita ng ating Panginoon. Kailangan nating namnamin. Hindi lang isubo ng isubo. Iba yung pagkain ng tama, iba yung pagkain ng sobra-sobra at maling pagkain. Sino dito yung kumakain ng, kasi minsan nakakita ko, isang ganyan dami puno-puno ng kanin. Pag lumingat lang ako ganun, wala na yung kanin ubos. Natapon. Di ba? Nasa tapon sa tiyan. May ganun, di ba? May ganun kumain. Sino yung ganun kumain? Pakitaas nga kamay. Ayun. Huwag kayo mahiya. Ganun din ako dati. So, di ba? May tamang pagkain. Ano pagkain? Kain ka, subo. Nguyain mo, namnamin mo. Ganun din po yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Basahin mo, intindihin natin, namnamin natin. Ibig sabihin, isa puso natin yung pagbabasa natin. At isabuhay natin. Higit sa lahat, isabuhay. Kasi saan ba yung pagkain na kinakain mo? Di ba para sa pangangatawan natin? Pag hindi ka kumain, ano nangyari? Nangihina tayo. Nagkakasakit tayo. Ha? Kahit sang tambak ng sisig yan. O kaya yung yung sidapog ba yun? Tambak ng yan. Pork chop. Ganun, mangyayari. Pag hindi mo kinain, hindi mo ninamnam, hindi mo inayos yung pagkain mo, sasakitan tiyan mo, makakaramdam ka ng sakit. Pag hindi tama rin yung kinakain mo, hindi rin maganda sa kalusugan yung kinakain mo, magkakasakit ka pa rin.
Kaya kinakailangan ng tamang salita at tamang puso sa paghanap ng salita ng Panginoon. Amen? Nakukuha niyo po? Amen po? Nakukuha niyo po? Yan. Sabi po doon, meditate on God's Word daily to align the heart with His truth. Yan. Sabi ko kanina, kailangan araw-araw, kailangan natin nagbabasa ng salita ng Panginoon. Nananampalataya, kinakausap natin ang Panginoon. Ito yung isang natutunan ko kay Pastor nung nagtuturo ang ating pastor. Isa, kasi sabi ko nga sa inyo, ginagamit ng Diyos ang tao upang gabayan tayong lahat. Sabi diyan daily. Day and night nga eh. Tama? Magbasa ka. Antok na antok ka, nagbabasa ka pa. Tulog ka na, nagbabasa ka pa. Hindi. Ang sabi ng pastor, natutunan ko po yung pastor sa inyo. Sabi niya, ang sinasabi po na meditate daily ang salita ng Panginoon mo is nasa buhay mo yung salita ng Diyos. Nakikita sa'yo. Isinasa buhay mo kung ano yung itinuturo at binabasa mo. Kaya mapaumaga yan, umaga o gabi, nasa iyo yung salita. Yeah? Ano yung sabi? And the Word become flesh. Isa pa to sa tumatakbo sa akin. Yeah? And there's the Word, and the Word become flesh. Nabuhay yung salita sa buhay natin. Nabuhay yung salita sa puso mo. Nakita yung salita sa buhay mo. Nilalakaran mo na. Kaya day and night, hawak-hawak mo. Kaya day and night, nakikita sa'yo. Nakikita sa atin. Kaya pag may kausap ka ngayon, Brad, bakit ganyan ka? Bakit ibang-iba ka? Sis, anong problema? Bakit ganyan? Ang ganda ng salita mo. Kaya nung naririnig ko nga yung si Pastora Ann, Pastor, sabi kay Pastor, alam mo, Pastor, nag-o-observe lang ako sa'yo. Kaya ako umattend nung seminar, at yung nagtataka nga ako dun sa asawa ko, si Pastor Bong, parati ako nire-remind. Pero alam mo, nag-o-observe lang ako sa'yo, at nakita ko yung tama na ugali at yung tamang pananampalataya sa iyo. Kaya sila umattend dito. Imagine that. Kung ganun tayong lahat, nakikita si Kristo sa buhay natin. Nakikita ang Panginoon sa buhay natin. Baka hindi tayo magkasya ditong lahat. Amen? Panalangin natin sa Panginoon. Lord, naglalakad pa lang ako, makita ka sa buhay ko. Panalangin, isa rin sa panalangin ko, na makita pa lang tayo, makausap ka pa lang, ka-office mate mo, kasama mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, nanay, tatay mo, anak mo. Once na naglalakad ka pa lang, nagsasalita ka pa lang, nakikita si Kristo sa buhay natin. Alam nyo, hindi natin magiging problema ang evangelism. Hindi natin magiging problema yung discipleship. Once tayo mismo naganap si Kristo sa buhay natin, and the Word become flesh. Amen? Amen po. Third, yan, nangangaway-kaway na. Sandali lang. Okay. Third, righteous heart of faith expresses obedience and love. Yan, sabi ko kanina, expresses obedience and love. Sabi doon sa John chapter 14, verse 23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Make our home with them.
Mananahan si Diyos ang Panginoon. Mananambahan. Sabi, loobin mo ang buhay kong maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Nakanta ko na. Daluyan ng walang hanggang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Sabi dito, your ability to love others is limited by how much you love yourself. Your ability, sabi ng ating pastor, your ability, nagkulang lang po ng R, ability to love others is limited by how much you love yourself. Gaano mo kamahal ang sarili mo? Gaano ka kaayos sa Diyos? Yun din yung pag-ibig na ibibigay mo sa iyong kapatid, sa kaibigan o sino man. Dahil meron kang tamang pagmamahal at tamang obedience sa Panginoon. Mananahan nga ang Diyos sa buhay natin. Amen po. Love for God and others reflects righteous heart. Obedience. Love for God and others reflect a righteous heart. Obedience. Heart. Obedience demonstrate trust in God's ways. Yan. Kaya nga yung ating culture, tama. Tama po yung culture natin eh. Loving God, loving people, and raising leaders. Kasi pinapakita ng Panginoon yung pagiging obedient, yung pagmamahal niya at yung obedience natin. Amen po ba? Amen. Yes. Ayan. At pang-apat pa pala. Number 4 po, sabi dyan, righteous heart of faith is sustained repentance and humility. Yan, isang magandang topic. Sabi dito, sa Psalms chapter 51 verse 20, create in me a clean heart, O God. Yan. And renew a right spirit in me. Sino nagkakasala? Nagko-commit pa rin. Ayaw magtaas. Sino pong nagkakaroon ng kasalanan? Righteous na ba tayong lahat? Yeah. Still, andito pa tayo sa flesh. Meron pa rin tayo. Pero alam nyo, yung grasya ng Diyos, ang galing. Hindi ko naman sinabi na lagi tayong magkakasala. Kaya nga tinasabing repent. Diba? Kaya sabi nga ng Panginoon, repent. Iba yung repent sa repeat. Okay? Iba ang repent sa repeat. Ang repent, pag sinabing repent, hindi mo na babalikan. Yes, nagkasala ka. But the grace of God is in you. Diba? Yung grasya ng Panginoon nasa atin. Kaya kinakailangan, we need to repent. Huwag mo nang balikan, kapatid. Alam mo nang mali eh. Babalikan mo pa. Minsan ganon. Ako, guilty po ako dyan. Minsan ganon. Pero ang grasya ng Diyos, andyan na naman. Minsan, Lord, alam ko na. So, hindi ko na gagawin. Ganun po. Huwag i-repeat. Minsan may repeat eh. Minsan, wala na. Na tayo. Suko na po. Sabi nga ni Miles Monroe, sabi niya, repent means what to change in your mind. Okay? It is also means change the way you think. Okay? Sabi niya, or the way you've been conditioned to think. Kasi kung minsan, yung repentance nagiging repeat kasi minsan, nasa isip mo na magkakamali ako. Eto na naman.
Kung kinukondisyon na natin yung ating isipan at puso sa salita ng ating Panginoon, sa pag-ibig ng ating Panginoon, 100% po, hindi na natin gagawin. We will surely have a repentance with God and humility. Na Lord, hindi ko magagawa ito kung ako lang, kung sarili ko lang. Lord, hindi ko maaayos yung sarili ko kung sarili kong kalakasan. Pero sa grasya mo, Panginoon, at sa iyong mga pangako, magagampanan ko itong lahat. Maaayos ko po. Amen po. Amen. A righteous heart remains sensitive to the sin and seek God's forgiveness. Kaya nga naging righteous na ang ating puso, nakikita mo na yung kasalanan. Nare-recognize mo na yung kasalanan at ang katuwiran. Pag yung nag-righteous ang puso mo, naaayos na ka na, sabi nga, naisasabuhay mo na ang salita ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, nakikita mo na yung kasalanan. Imagine, dati hindi natin makakita, ay kasalanan pala yun, ay mali pala yun. Minsan ganun eh. Sorry, mali pala. Alam mo ng kasalanan. Pero kung tama ang puso mo na, tama na yung salita ng Diyos, nabubuhay ka ng salita ng Panginoon, nakikita mo na ngayon, Brad, wag yan, hindi maayos. Brother, hindi po pwede yan. Dito na lang, gawin natin. Thank you. Hindi na nagagalit si misis mo ngayon. Hindi na nagagalit kung sino sa inyo. Wala na sasama ng loob sa iyo. Tama? I experienced dati nung time nasa Batam. Siyempre, mga kasama natin, pag nagkakasiyahan, nagiinuman yan. Tama? Pero doon, alam nyo, ginising ako ng Panginoon doon. Tama lang. Sige, punta ka doon. Huwag kang umiwas. Ipakita mo yung pagiging Kristiyano mo lang. Sabi nga nila, una ko natutunan, makisama ka, huwag kang makisama. Makisama ka lang, pero huwag kang makisama. Nangyari sa akin. Nangyari sa akin. Meron bang amen? May kasama na ako, Pastor. So, ganun po. Naturuan po ako. Alam nyo, iba ang impact. Kasi, yung isang kasama ko, sabi niya, wine. Sabi niya, Sir Wine. Ganun nga sa akin, Sir Wine. Sabi niya, iba ka. Bakit? Ako, kasi ikaw, kasama ka lang namin, yan, nakipagkwentuhan ka sa amin, pero yung iba doon, sabi niya. Hindi ko naman sinisisi kung bakit gano'n yung kanilang pag-iiyan. No? Hindi namin sila kasundo. Alam nyo yung time na yon, na-open, nakakapag-share ako sa kanila. Pero hindi sila umiinom pag nag-share ako. Mahirap mag-share ng umiinom. Tama yan, pare. Mahirap yun. Mahirap yun. Huwag kayong mag-share ng gano'n. Hindi tama lugar yun. God will give you a wisdom on how to share His word, on paano makikita sa buhay mo ang Panginoon. Amen? Amen. Okay, number 5 po. Okay, last. Okay. Righteous heart of faith is empowered by the Holy Spirit. Yan ang wag nating kalimutan. Yan. Naalala ko yung usapan namin sa munisipyo eh. Nandaan niyo, Pastor. Meron palang Holy Spirit din sa bahay, ano? Sa mga may tatay tsaka nanay. May second Holy Spirit daw. Yung misis daw, second Holy Spirit daw yun. Kinukonvict ka na ng Holy Spirit, meron pang isang conviction ng Holy Spirit, yung misis mo. Kaya pasalamat. Pasalamat po tayo sa mga misis.
Kasi may second Holy Spirit daw. Ano lang po yun, ha? Ayun, may positive na. Finally, may second Holy Spirit, di ba? Yung mga misis. Ha? Sino mga misis dito? Misis! Oh, sabi nila, second Holy Spirit daw kayo eh. So pag hindi tinalaban ng Holy Spirit, kayo daw yung susunod. Puk! Sumunod ka. Okay? So dapat we are filled by the Holy Spirit. Sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the another, so that ye cannot do anything that ye would. So magka-contrast talaga yung flesh at yung Holy Spirit, yung tayo mismo. Kaya kinakailangan natin ng Holy Spirit. Kaya nga ibinigay ng Panginoon yan eh. Imagine, sa lahat ng binigay ng Panginoon na biyaya sa atin, siya ang napakahalagang bagay na iniwan ng Diyos sa buhay natin. Araw-araw kasama mo na siya. Kahit nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa. Nandyan parati yan. He will convict you. He will tell you righteousness ang gawin mo. Dahil yan ang righteousness ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Okay. Sabi po doon sa panghuli, a righteous heart is grounded in faith, shaped by God's word and expressed in love and obedience. Kailangan natin yung ating pananampalataya na ihulma ng Diyos yung salita niya, no, sa atin. At yung magiging output o yung expression natin ay yung pagmamahal at tamang pagsunod. Amen? Lasting po, share ko lang din po yung isang bagay na kanta na kinanta ko nga doon sa Piwaw, Pastor ulit. Na-touch din ako kasi nung papunta ako doon, na kinakanta ko yung kanta na yon, tapos sabi ko, uy, ito pala yung revelation nun, ito pala yung meaning, ni-reveal sa akin ng Panginoon. Biro nyo, alam nyo yung tanging alay? Alam nyo yun? Sino nakakalam nung tanging alay? Okay? Ayan ko dito. Sabi niya, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Anong nireveal sa akin ng Panginoon? Sabi niya doon, diba? Hindi makaya ng ipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Yung mamahaling hiyas, yun yung mga bagay sa buhay natin na hindi natin mabitawan. Diba? Hindi natin mabitaw-bitawan. Yun yung mamahaling hiyas eh. Diba?
At hindi yung nigintong lukob, yung oras. Yung oras natin sa ating Panginoon, hindi natin maipagkaloob. Kaya nga sabi natin sa kanta, Panginoon, gamitin mo ko. Ayusin mo ko. Itama mo yung puso ko. Gamitin mo yung puso ko. Gamitin mo buhay ko. Ito yung tanging alay ko sa'yo. Yung buhay ko, yung puso ko, ipagkakaloob ko. Gamitin mo. Na may bigay natin yung lahat sa ating Panginoon. Amen po. Salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po.